Araw-araw ay nagigising si Daniela bago pa tumunog ang alarm. Hindi lamang iyon dahil sa disiplina, kundi dahil sa pag-aalala niya sa mga bayaring patuloy na naiipon sa ibabaw ng mesa sa kusina. Gayunpaman, pinananatili niyang malinis at maayos ang bahay dahil ayaw niyang mapansin ni Arthur kung gaano kabigat ang kanilang pinagdaraanan. 9 na taong gulang pa lamang ang bata at ginagawa niya ang lahat upang manatiling nakatuon ang isip nito sa paaralan, pag-aaral at mga bagay na angkop sa kanyang edad nang hindi pasan ang mga problemang pinansyal ng kanyang ina. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho si Daniela bilang isang emergency nurse. Mahal niya ang kanyang propesyon at sanay siyang gumawa ng mabilis na desisyon sa mga kritikal na sandali. Nagbago ang lahat pagkatapos ng diborsyo. Si Paulo, ang dati niyang asawa, ay doktor sa parehong ospital at may malakas na impluensya sa mga direktor. Hindi nito matanggap ng maayos ang kanilang paghihiwalay at sinimulang pahirapan ang buhay ni Daniela. Makalipas ang ilang linggo, ipinatawag siya ng administrasyon at sinabing tatanggalin siya dahil umano sa isang restrukturisasyon. Walang bumanggit kay Paulo, ngunit alam niyang may kinalaman ito sa desisyong iyon. Mula noon, mabilis nang nauubos ang kanyang ipon. Mahigpit na binabantayan ni Daniela ang bawat gastusin at iniiwasan ng anumang pagbili na hindi naman mahalaga. Nang umagang iyon, habang inaayos niya sa isang kwaderno ang mga bayarin, pumasok si Arthur sa kusina na nakasuot na ng kanyang backpack at napansin ang pagod na ekspresyon ng kanyang ina. "Nag-aalala ka na naman?" tanong nito. Isinara ni Daniela ang kwaderno at sumagot, "Tinitingnan ko lang kung ano ang kailangang bayaran. Hindi mo kailangang isipin iyon." Lumapit ang bata at sinabi, "Makakahanap ka rin ng ibang trabaho. Marami ka nang natulungang tao at kaya mong gawin ang mga bagay na kakaunti lang ang marunong." Ngumiti siya, pilit na itinatago ang kanyang damdamin. "Kailangan ko lang ng isang taong magbibigay sa akin ng pagkakataon." Buong kumpiyansang sumagot si Arthur, "Kung ganon, may magbibigay sa iyo." Pagkaalis ng kanyang anak, binuksan ni Daniela ang computer at ginugol ang buong umaga sa pagpapadala ng mga resume sa mga ospital, klinika at laboratorio. Ilang araw na niya iyong ginagawa, ngunit wala pa ring dumarating na malinaw na sagot. Ang ilang institusyon ay nagpapadala lamang ng mga automatikong mensahe, samantalang ang iba naman ay tuluyang hindi pinapansin ang kanyang aplikasyon. Nang mapagtanto niyang hindi siya maaaring patuloy na maghintay lamang ng bakanteng posisyon sa sarili niyang larangan, nagsimula siyang maghanap ng anumang trabahong makatutulong upang mapanatili ang kanilang tahanan. Doon niya nakita ang isang anunsyo para sa posisyon bilang tagapaglinis sa isang malaking kumpanyang pinamamahalaan ni Guillermo, isang CEO na kilala sa pagiging milyonaryo at napakahigpit. Ilang segundo lamang na nakatitig si Daniela sa screen. May pinag-aralan siya, may karanasan sa mga emergency at maraming taon nang nagtrabaho sa ospital. Ang pagtanggap sa isang trabahong napakalayo sa kanyang dating propesyon ay tila pag-amin na tuluyan nang nawala ang kanyang karera. Ngunit nang tingnan niya ang mga bayarin sa ibabaw ng mesa, isinantabi niya ang kanyang pride. "Ang marangal na trabaho ay marangal na trabaho. Kailangan kong magsimulang muli sa kung saan man," mahina niyang sinabi bago punan ang aplikasyon. Binigyang diin niya sa resume na siya ay organisado, disiplinado at sanay sumunod sa mahihigpit na protocol. Matapos ipadala ang dokumento, isinara niya ang computer nang hindi umaasa ng labis. Nang hapon ding iyon, habang inaayos niya ang kusina, tumunog ang kanyang cellphone. Isang empleyada ng kumpanya ang nagsabing napili ang kanyang profile at itinakda ang panayam para sa susunod na umaga. Nagpasalamat si Daniela, isinulat ang address at oras, at nanatiling nakatayo ng ilang sandali matapos ang tawag. Hindi iyon trabaho sa larangang dati niyang kinabibilangan, ngunit maaari nitong pigilan ang tuluyang pagkaubos ng kanilang ipon. Nang bumalik si Arthur mula sa paaralan, agad nitong napansin na may nangyari. Ikinuwento ni Daniela ang tungkol sa panayam at ipinaliwanag na para iyon sa trabaho bilang tagapaglinis sa kumpanya. Ngumiti ang bata at sumagot, "Palagi mong sinasabi na walang sino man ang dapat ikahiya ang pagtatrabaho." Tumango si Daniela, "Hindi ko ito ikinahihiya. Akala ko lang ay makababalik ako sa pagtatrabaho sa isang ospital."
Inilapag ni Arthur ang backpack sa upuan at sinabi, "Baka simula pa lang ito. Pagkatapos maaari kang makahanap ng ibang oportunidad." Ang simpleng paraan ng pagtingin nito sa sitwasyon ang tumulong kay Daniela upang hindi na ituring ang trabahong iyon bilang isang pagkatalo. Nang gabing iyon, magkasama nilang inihanda ang pinakamagandang damit na mayroon pa siya. Simple lamang ang blusa, ngunit maayos pa ang kondisyon nito. Habang pinaplantsa ni Daniela ang damit, pinupunasan naman ni Arthur ang kanyang sapatos gamit ang isang tela. Tinanong siya nito kung ano ang gagawin niya kapag nakuha niya ang trabaho at ipinaliwanag ni Daniela na una niyang babayaran ang mga naantalang bayarin at pagkatapos ay maghahanap siyang muli ng mga pagkakataong makaaangat. Ayaw niyang mangako ng agarang pagbabago, ngunit pareho nilang nauunawaan na maaring iyon na ang huli niyang pagkakataon bago tuluyang lumala ang kanilang kalagayang pinansyal. Bago matulog, niyakap ni Arthur ang kanyang ina at sinabi, "Bukas, kailangan mo lang ipakita kung sino ka talaga." Sumagot si Daniela, "Gagawin ko iyon at darating ako ng mas maaga sa oras." Ngumiti ang bata at nagtungo sa kanyang silid. Nanatili pa si Daniela sa kusina ng ilang minuto, muling sinusuri ang mga dokumento at kinakalkula ang ruta patungo sa kumpanya. Hindi siya maaaring mahuli, may makalimutan o magbigay ng masamang impresyon. Para kay Guillermo, isa lamang iyong karaniwang panayam. Para sa kanya, iyon ang pagkakataong patuloy na masuportahan ang kanyang anak nang hindi umaasa kay Paulo o sa kahit kanino pa. Kinaumagahan, bumangon si Daniela habang madilim pa sa labas. Naghanda siya ng almusal, inayos ang mga gamit ni Arthur, at nagsulat ng paalala na kailangan nitong kumain bago umalis. Pagkatapos ay isinuot niya ang napiling damit, inilagay ang mga dokumento sa kanyang bag at muling tiningnan ang oras. Bago isara ang pinto, tumingin siya sa kanilang simpleng tahanan at inisip ang lahat ng kailangan niyang protektahan. Huminga siya ng malalim at umalis ng napakaaga, determinadong huwag sayangin ang pagkakataong iyon. Matatag ang mga hakbang ni Daniela habang mahigpit niyang hawak ang bag sa tabi ng kanyang katawan at tinitingnan sa cellphone ang oras sa ikatlong pagkakataon mula nang umalis siya sa bahay. Maaga niyang pinagplanuhan ang biyahe upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Ang panayam na iyon ay higit pa sa isang simpleng oportunidad sa trabaho. Iyon ang pagkakataon niyang makahinga muli pagkatapos ng ilang buwang pamumuhay sa takot na tuluyang maubos ang kanilang pera. Habang inuulit niya sa isip ang lahat ng nais niyang sabihin, sakaling tanungin siya ni Guillermo tungkol sa kanyang karanasan. Napansin niya ang maliit na kaguluhan ilang metro sa unahan. Isang matandang lalaki ang pasuray-suray sa bangketa habang pilit na kumakapit sa isang poste. Bago pa man may makalapit sa kanya, nanghina ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang bumagsak habang nakahawak ang isang kamay sa kanyang dibdib. May ilang taong bumagal lamang ang paglakad upang manood. Ang iba ay inilabas ang kanilang mga cellphone, ngunit walang lumalapit. Mabilis na tumingin si Daniela sa kanyang relo at nagpatuloy sa paglakad ng 1 o 2 hakbang. Kailangan lamang niyang magpatuloy at makararating siya ng maaga sa panayam. Ngunit hindi iyon pinahintulutan ng kanyang konsensya. Agad siyang lumiko, tumakbo patungo sa lalaki at lumuhod sa tabi nito. "Ginoo, naririnig ninyo ba ako? Tumingin po kayo sa akin." Nahihirapang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata habang hindi pantay ang paghinga. Tiningnan ni Daniela ang pulso nito, inobserbahan ang paghinga at napagtantong kailangan nitong mabigyan agad ng emerhensyang tulong. Itinaas niya ang ulo at matatag na nagsalita sa mga taong nakapaligid. May tumawag agad ng ambulansya. Walang kumilos. Isang lalaki lamang ang sumagot na may ibang gagawa noon. Hindi na nagsayang ng oras si Daniela. Kinuha niya ang cellphone mula sa kaniyang bag, siya mismo ang tumawag, at tumpak na ibinigay ang lokasyon at mga sintomas ng pasyente. Pagkatapos ay ibinalik niya ang buong atensyon sa matandang lalaki. Maingat niyang niluwagan ang kwelyo ng kamiseta nito, inutusan itong huminga ng dahan-dahan at patuloy na minatyagan ang mga palatandaan ng kalagayan nito habang sinisikap panatilihin itong gising. "Hindi po kayo maaaring pumikit, patuloy lang po kayong tumingin sa akin. Paparating na ang tulong."
Makalipas ang ilang minuto, huminto ang ambulansya sa tabi ng bangketa. Mabilis na bumaba ang mga paramedic at agad nilang napansin na naisagawa na ng tama ng babaeng nakaluhod sa tabi ng pasyente ang lahat ng kinakailangang paunang hakbang. Nagtanong ang isa sa kanila, "Nagtatrabaho po ba kayo sa larangang medikal?" Sumagot si Daniela habang tinutulungan silang ikabit ang oxygen. "Isa akong emergency nurse." "O kahit man lang iyon ang naging trabaho ko sa loob ng maraming taon." Nagpalitan ng tinging puno ng paggalang ang mga profesional at pinayagan siyang sumama hanggang sa ospital dahil alam na alam niya ang eksaktong kalagayan ng pasyente nang matagpuan ito. Habang nasa biyahe, isinalaysay ni Daniela ang lahat ng napansin niya mula sa unang sandali, kabilang ang tinatayang tagal ng pagkahilo, ang mga pagbabago sa paghinga at ang paglala ng kondisyon nito. Pagdating nila sa ospital, agad na ipinasok ang stretcher sa emergency room. Naglakad si Daniela sa tabi nito hanggang sa makita niya ang doktor na namamahala sa duty. Sa sandaling itinaas niya ang kaniyang mga mata, biglang kumirot ang kaniyang sikmura. Nakatayo si Paulo sa harap ng pinto ng silid gamutan. Agad din siya nitong nakilala. Nagbago ang mukha nito at naging malamig ang ekspresyon. "Hindi ko inakalang makikita kitang muli rito," sabi nito nang hindi itinatago ang pagkainis. Hindi pinansin ni Daniela ang panguudyok at itinuro ang matandang lalaki. Kailangan siyang masuri agad. Nangangailangan ng agarang atensyon ang kaniyang kondisyon. Mabilis na tiningnan ni Paulo ang record at walang pagmamadaling sumagot. "May ibang mga pasyenteng naghihintay. Maaari siyang maghintay ng ilang minuto." Humakbang palapit si Daniela at nanatiling matatag ang tono. "Alam mong hindi mo maaaring tratuhin ng ganito ang ganitong kaso. Mahalaga ang bawat minuto." Nagkrus ng mga braso si Paulo at sumagot, "Hindi ka na nagtatrabaho rito. Hindi mo kailangang turuan ako kung paano gawin ang trabaho ko." Huminga ng malalim si Daniela upang makontrol ang galit. Wala siya roon upang makipagtalo sa dating asawa. Nandoon siya dahil sa lalaking patuloy na nahihirapang huminga. Humarap siya sa isa pang doktor na dumaraan sa pasilyo at nagsalita ng sapat ang lakas upang marinig ng lahat. Nagpakita ang pasyenteng ito ng malinaw na mga palatandaan ng pagiging hindi matatag bago dumating ang ambulansya. Kailangan siyang asikasuhin ngayon din. Lumapit ang doktor. Mabilis na sinuri ang sitwasyon at sumang-ayon. Makalipas lamang ang ilang sandali, siya na ang humawak sa kaso ng walang pagtatalo. Tahimik lamang na nagmasid si Paulo habang dinadala ang matandang lalaki sa silid ng pagsusuri. Nang matanggap lamang ni Daniela ang kumpirmasyong matatag na ang pasyente at nasa pangangalaga na ng mga doktor, sa kanya hinayaang humupa ang tensyon. Tumingin siya sa orasan at biglang bumilis ang tibok ng kaniyang puso. Matagal nang lumipas ang oras ng kaniyang panayam. Sa isang sandali, naisip niyang sumuko na lamang. Marahil ay wala nang saysay ang pagpunta niya roon. Gayunman, naalala niya ang sinabi ni Arthur na kailangan lamang niyang ipakita kung sino talaga siya. Nagpasalamat siya sa doktor na humawak sa pasyente at halos tumakbo palabas ng ospital. Sa buong biyahe patungo sa kumpanya, sinisikap niyang makaisip ng paliwanag na makapagbibigay katwiran sa kaniyang pagkaantala. Alam niyang sapat nang sabihin ang totoo. Maiintindihan iyon ng sinuman. Ngunit may isang bahagi sa kanya na nagsasabing tila pagsasamantala kung gagamitin niya ang paghihirap ng matandang lalaki upang makakuha ng pabor. Nang tuluyan siyang makapasok sa resepsyon ng kumpanya, napansin niya sa mga tingin ng mga tao na huli na ang lahat. Pinaghintay siya ng receptionist ng ilang sandali bago siya ihatid sa opisina ni Guillermo. Nananatiling nakaupo ang negosyante sa likod ng mesa habang sinusuri ang ilang dokumento. Itinaas lamang nito ang mga mata nang pumasok si Daniela. Nakatakda ang panayam sa isang tiyak na oras, sabi nito ng tuwiran. Huminga ng malalim si Daniela bago sumagot. "Alam ko po, humihingi ako ng paumanhin sa pagkaantala." Isinara ni Guillermo ang folder na hawak niya at patuloy siyang tinitigan ng diretso. Ang pagiging nasa oras ay nagpapakita ng paggalang at pananagutan. Kapag nahuli ang isang tao sa pinakaunang pakikipag-ugnayan niya sa kumpanya, mahirap na siyang pagkatiwalaan pagkatapos. Maaari sanang ipaliwanag ni Daniela ang eksaktong nangyari noong umagang iyon. Kailangan lamang niyang banggitin ang matandang lalaki
ang ambulansya at ang ospital. Sa halip sumagot lamang siya, "Tama po kayo, inaako ko ang buong pananagutan sa aking pagkaantala." Nanatiling tahimik si Guillermo ng ilang segundo. Pagkatapos ay tuwiran siyang sumagot, "Sa kasamaang palad, hindi ako maaring gumawa ng eksepsyon. Dito na nagtatapos ang panayam." Nagpasalamat lamang si Daniela sa pagkakataon, tumayo at lumabas ng silid nang walang idinagdag na salita. Nang makalabas siya sa pintuan ng kumpanya, naglakad siya ng ilang metro hanggang sa huminto sa isang mas tahimik na bahagi ng bangketa. Pumikit siya ng ilang sandali at huminga ng malalim. Muli na naman niyang piniling gawin ang tama at muli na naman ay tila napakalaki ng halagang kailangan niyang bayaran dahil doon. Habang mabagal na naglalakad pa uwi si Daniela at sinisikap tanggapin ang nangyari, nagkamalay na ang matandang lalaki sa ospital. Nanghihina pa rin ng kaunti, tumingin siya sa doktor na nasa tabi niya at nahirapang magtanong, "Nasaan ang babaeng tumulong sa akin?" Sumagot si Paulo na nakaalis na ito. Iginiit ng matandang lalaki, "Kailangan ko siyang personal na mapasalamatan. Gusto kong malaman kung sino siya." Nag-isip si Paulo ng ilang sandali. Naniniwala siyang ang isang hindi inaasahang pagbisita ay lalo lamang manggugulo sa buhay ng kaniyang dating asawa. Nang hindi naiisip ang anumang posibleng kahihinatnan, ibinigay niya ang buong pangalan ni Daniela at ang tirahan nito. Mahinang inulit ng matandang lalaki ang impormasyon upang hindi niya iyon makalimutan. Determinado siyang hanapin ito sa sandaling makalabas siya ng ospital. Ngayon, sandali muna tayong huminto upang patuloy naming maihatid ng libre ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Hinihiling naming pag-isipan ninyong i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Isulat ang salitang katarungan sa comments. Maraming salamat at ipagpatuloy natin ang kwento. Lumipas ang ilang oras mula nang umalis si Daniela sa kumpanya, dala ang pakiramdam na muli na namang nawala ang isang pagkakataon dahil pinili niyang gawin ang sa tingin niya ay tama. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Arthur na tinatapos ang kaniyang takdang aralin sa mesa sa kusina. Nang makita nitong pumasok ang ina, agad nitong napansing may hindi magandang nangyari. "Kumusta ang panayam?" tanong nito. Inilapag ni Daniela ang bag sa upuan at tapat na sumagot, "Hindi ko nakuha ang trabaho. Nahuli ako." Yumuko sandali ang bata bago nagtanong, "Natulungan mo ba ang matandang lalaki?" Bahagyang ngumiti si Daniela at sumagot, "Oo, maayos na siya." Huminga ng maluwag si Arthur at sinabi, "Kung ganoon, ginawa mo ang tama. Mahalagang mahalaga man ang trabaho, mas mahalaga pa rin ang buhay niya." Lumapit si Daniela, hinaplos ang buhok ng anak at sumagot, "Minsan napakamahal ng kapalit ng paggawa ng tama." Matatag siyang tiningnan ni Arthur at sumagot, "Pero tama pa rin iyon." Makalipas ang ilang sandali, habang naghahanda siya ng simpleng kape para sa kanilang dalawa, may narinig siyang kumatok sa pinto. Wala siyang inaasahang bisita. Nang buksan niya ito, nakita niya ang matandang lalaking tinulungan niya ng umagang iyon. Bahagya pa rin itong mukhang pagod at nakasandal sa tungkod, ngunit kapansin-pansing mas maayos na ang kalagayan kaysa ilang oras ang nakalipas. Nagulat si Daniela nang makita siya roon. "Natutuwa akong malaman na nakalabas agad kayo ng ospital." Ngumiti ang lalaki at sumagot, "Nakalabas ako dahil may dumating sa tamang oras. Kailangan kitang pasalamatan ng personal." Inanyayahan niya itong pumasok. Magalang na binati ni Arthur ang bisita at agad na bumalik sa kanyang silid dahil naunawaan niyang kailangang mag-usap ng pribado ng dalawa. Pinagmasdan ng matanda ang payak na bahay at ang maingat na pagkakaayos ng lahat ng bagay. Pagkatapos, kumuha siya ng sobre mula sa bulsa ng kanyang Amerikana at inilapag iyon sa mesa. "Hindi nito kayang tumbasan ang ginawa mo, pero nais kong tanggapin mo ito bilang pasasalamat." Hindi man lamang hinawakan ni Daniela ang sobre. Marahan niya itong itinulak pabalik sa direksyon ng lalaki at sumagot, "Hindi ko po ito matatanggap. Tumulong ako dahil ganoon din ang gagawin ng sinumang profesional sa larangan ko." Nagpumilit ang matanda. "Hindi lahat ay gagawa niyon. Maraming taong dumaan sa tabi ko at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Isinantabi mo ang sarili mong mga lakad para alagaan ang isang taong hindi mo kilala." Umiling si Daniela. "Kapag tinanggap ko ang perang iyan, pakiramdam ko ay ginawa ko ang lahat dahil may hinihintay akong kapalit. Hindi ganoon ang nangyari. Gagawin ko pa rin ang parehong desisyon kung maulit iyon."
Nanatiling tahimik ang lalaki sa loob ng ilang segundo, humanga sa kanyang sagot. Pagkatapos ay nagtanong ito. Sinabi ng doktor na nagmamadali kang umalis sa ospital. May mahalaga ka bang pupuntahan? Huminga ng malalim si Daniela bago sumagot. May interview ako para sa trabaho. Napakahalagang pagkakataon sana niyon para sa akin. Nagpakita ng pag-aalala ang matanda. Nakarating ka ba sa tamang oras? Ngumiti siya ng walang bahid ng sama ng loob. Hindi. Nang dumating ako, halos tapos na ang interview. Kumunot ang noo ng lalaki. Pinakinggan man lang ba nila ang paliwanag mo? Mahinahon na sumagot si Daniela. Mas pinili kong huwag nang magpaliwanag. Nahuli ako, anuman ang dahilan. Hindi ko inisip na tama na gamitin ang nangyari sa inyo para makakuha ng pabor. Halatang nagulat ang bisita. Ibig sabihin na wala sa iyo ang trabaho, pero hindi mo pa rin sinabi ang totoo. Tumango lamang si Daniela. Kung kailangan kong gamitin ang paghihirap ng ibang tao para kumbinsihin ang isang tao, mali na agad ang simula ng pagkakataong iyon. Ilang sandaling nakatitig lamang sa kanya ang matanda. Pagkatapos ay nagtanong ito, saan ginanap ang interview? Likas na sumagot si Daniela, sa kumpanya ni Ginoong Guillermo. Sa sandaling iyon, may bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Bahagya niyang itinuwid ang kanyang postura, ngunit pinigilan ang anumang mas malaking reaksyon. Alam na alam niya kung aling kumpanya ang tinutukoy nito. Si Guillermo ay kanyang anak, gayunpaman mas pinili niyang ilihim ang impormasyong iyon. Ang tanging sinabi niya ay, nauunawaan ko. Tumayo siya, ibinalik ang sobre sa kanyang bulsa at idinagdag, kahit hindi mo tanggapin ang tulong kong pinansyal, nais kong malaman mong hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa mo para sa akin. Ngumiti si Daniela. Maayos na po kayo. Sapat na iyon para sa akin. Matapos magpaalam, umuwi ang matanda na punong-puno ng iniisip. Sa buong biyahe, paulit-ulit niyang naalala ang katahimikan at kapanatagan ni Daniela nang tanggihan nito ang pera, pati ang paraan ng pagtanggap nito sa sariling pagkatalo nang hindi sinisisi ang sinuman. Pagdating sa mansyon, dumiretso siya sa opisina kung saan karaniwang tinatapos ni Guillermo ang araw sa pagrerepaso ng mga dokumento. Natagpuan niya ang anak na abala sa harap ng isang bunton ng mga ulat. Bago pa man siya makaupo, kaswal siyang nagtanong, "Kumusta ang araw mo?" Isinara ni Guillermo ang isang folder at sumagot ng walang sigla. Abala. Bukod sa iba pang bagay, kinailangan kong tapusin agad ang isang interview dahil nahuli ang aplikante. Humila ng upuan ng ama at ipinagpatuloy ang usapan. Ipinaliwanag ba niya ang dahilan? Agad na sumagot si Guillermo. Humingi siya ng paumanhin, pero wala siyang ibinigay na paliwanag. Kung sa interview pa lang ay hindi na kayang sumunod sa oras, mahirap paniwala ang magiging maaasahan siya kalaunan. Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. Baka masyado kang mabilis humusga, tumingala si Guillermo. Bakit? Pagkatapos ay detalyadong ikinuwento ng ama ang lahat ng nangyari ng umagang iyon. Isinalaysay niya kung paano siya bumagsak sa kalsada, kung paano walang lumapit, kung paano kinontrol ni Daniela ang sitwasyon, tumawag ng ambulansya, sinamahan siya sa buong proseso ng pag-aasikaso at nanatili sa tabi niya hanggang makatiyak na wala na siya sa panganib. Tahimik na pinakinggan ni Guillermo ang lahat. Nang matapos magsalita ang ama, nagdagdag pa ito ng isang mahalagang detalye. Dahil sa akin, nawala sa kanya ang interview. Gayunpaman hindi niya ginamit yon para maawa ka sa kanya. Tinanggihan din niya ang anumang perang inalok ko. Sinabi niyang ang pagliligtas ng buhay ay hindi isang bagay na dapat singilin. Dahan-dahang ipinahid ni Guillermo ang kamay sa kanyang mukha. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang larawan ng babaeng nakatayo sa harap ng kanyang mesa at humihingi ng paumanhin sa pagkaantala. Mayroon itong perpektong pagkakataong ipaliwanag ang nangyari, ngunit pinili nitong huwag gawin iyon. Talagang wala siyang sinabi kahit ano, bulong niya. Matatag na sumagot ang ama. Mas pinili niyang akuin ang buong pananagutan kaysa gamitin ang kalagayan ko bilang dahilan. Mas marami iyong sinasabi tungkol sa kanyang pagkatao kaysa anumang resume. Ilang sandaling hindi sumagot si Guillermo. Sa unang pagkakataon mula nang pamunuan niya ang kumpanya, napagtanto niyang nakagawa siya ng desisyon batay lamang sa isang mababaw na impresyon. Sa wakas, tumayo siya mula sa kanyang upuan at sinabi, "Kailangan kong itama ang pagkakamaling ito." Kinabukasan ng umaga,
Bago pa man matapos ni Daniela ang pag-aayos ng bahay, tumunog ang telepono. Sinagot niya iyon nang hindi nakikilala ang numero. Sa kabilang linya narinig niya ang tinig ni Guillermo. Dumiretso agad sa punto ang negosyante. Nais kong bumalik kayo sa kumpanya. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa posisyon. Sandaling nag-atubili si Daniela. Iniisip na baka mali ang kanyang pagkakarinig. Gayunpaman sumagot siya, pupunta po ako. Pagdating niya, ibang-iba ang kapaligirang nadatnan niya kumpara noong nakaraang araw. Personal siyang sinalubong ni Guillermo at matapos ang ilang minutong pag-uusap, ipinaalam na nais siyang kunin ng kumpanya. Ipinaliwanag lamang nito na muli niyang sinuri ang sitwasyon at napagtantong karapat-dapat siyang mabigyan ng pagkakataon. Nagpasalamat si Daniela nang hindi na nagtatanong. Isinuot niya ang uniforme ng pangkat ng paglilinis ng umagang iyon at sinimulan ng trabaho, determinadong patunayang hindi pagkakamali ang tiwalang ibinigay sa kanya. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo dala ang mga gamit sa paglilinis, iisa lamang ang kanyang katiyakan. Gagawin niya ang pinakamabuting trabaho na kaya niya, anuman ang tungkuling kanyang ginagampanan. Sapat na ang isang linggo upang hindi natingnan si Daniela bilang bagong empleyada lamang sa paglilinis. Araw-araw ay dumarating siya bago ang oras, inaayos ang sarili niyang mga kagamitan at nagsisimulang magtrabaho nang hindi na naghihintay na may magsabi kung ano ang kailangan niyang gawin. Matapos tapusin ang mga gawain sa kanyang sektor, hindi siya basta nakatayo lamang habang hinihintay ang pagtatapos ng oras ng trabaho. Naglalakad siya sa mga pasilyo at napapansin ang maliliit na problemang tila hindi nakikita ng ibang mga empleyado. Kapag may nakita siyang magulong cabinet, inaayos niya ang lahat. Kapag napapansin niyang nasasayang ang mga produkto, maayos niyang hinihiwalay ang mga materyales upang maiwasan ang panibagong pagkawala. Natural niyang ginagawa iyon dahil natutuhan niya sa loob ng maraming taon sa ospital na nakatutulong din ng isang maayos na kapaligiran upang maiwasan ang mga pagkakamali. Makalipas ang ilang araw, dumaraan si Guillermo sa parehong pasilyo nang maisipan niyang mabilis na pumasok sa bodega upang kumuha ng ilang materyales na gagamitin sa isang pulong. Pagkabukas niya ng pinto, agad niyang napansing nagbago ang lahat. May malinaw ng label ang mga estante. Magkakahiwalay ayon sa kategorya ang mga produkto at maging ang mga ekstrang gamit ay mayroon ng tiyak na pwesto. Tinawag niya ang isang empleyada at tinanong kung sino ang gumawa ng muling pag-aayos. Walang pag-aalinlangang sumagot ito. Si Daniela po. Natapos niya ang sarili niyang trabaho at kusa niyang inayos ang lahat. Nanatiling nakatingin si Guillermo sa paligid ng ilang segundo bago sumagot ng maikli. Naiintindihan ko. Samantala, patuloy ding pinag-iisipan ng ama ni Guillermo ang lahat ng nangyari mula noong araw na sumama ang kanyang pakiramdam sa lansangan. Habang mas naaalala niya ang naging asal ni Paulo sa ospital, lalo niyang nararamdamang hindi niya maaaring basta kalimutan ang nangyari. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa ospital at humiling ng pagpupulong sa direktor. Detalyado niyang isinalaysay ang pagkaantala ng kanyang paggamot. Ipinaliwanag na hindi pinansin ng doktor na nakaatas ang mga sintomas na ipinakita niya nang dumating siya at sinabi niyang nakatanggap lamang siya ng wastong pag-aalaga dahil may ibang propesyonal na humawak sa kanyang kaso. Matapos ang pagpupumilit ni Daniela, maingat na pinakinggan ng direktor ang bawat detalye. Sa pagtatapos ng pag-uusap, sinabi nito, susuriin namin ng mabuti ang nangyari. Kapag napatunayang nagkaroon talaga ng pagkukulang sa pag-aalaga, gagawin namin ang lahat ng kinakailangang hakbang. Tumayo ang ama ni Guillermo at mahinahong sumagot, hindi ako narito para maghiganti. Ayaw ko lamang na may ibang pasyenteng malagay sa parehong panganib na naranasan ko. Sa kumpanya, normal na nagpatuloy ang pang-araw-araw na gawain ni Daniela. Isang hapon habang nililinis niya ang isang bahagi ng administrasyon na bihirang gamitin, kinailangan niyang ilipat ang ilang kahon ng mga dokumento upang maabot ang isang bintana. Nang galawin niya ang mga file, napansin niyang maraming folder ang magkakahalo ng walang anumang malinaw na sistema. Mali ang ilang label, samantalang ang iba ay tuluyan nang nawawala. Sinubukan niyang ibalik ang lahat sa tamang lugar. Ngunit agad niyang napansing wala palang sinusunod na iisang paraan ng pag-aayos.
Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa opisina ni Guillermo na may dalang maliit na folder ng mga tala. Inilapag niya iyon sa mesa at ipinaliwanag, habang inaayos ko ang mga file, nakakita ako ng maraming magkakaparehong record at mga dokumentong nailagay sa maling lugar. May ilang departamento na gumagamit ng magkaibang impormasyon dahil magkakaibang folder ang kanilang tinitingnan. Gumawa ako ng listahan ng lahat ng kailangang itama. Ilang minuto ring pinag-aralan ni Guillermo ang mga obserbasyong iyon. Habang lalo siyang nagbabasa, lalo niyang napagtatantong na tukoy ni Daniela ang mga problemang matagal nang hinahanap ng sarili niyang pangkat sa administrasyon, ngunit hindi nila matagpuan. Dahan-dahan niyang isinara ang folder, tumingin sa kanya at nagtanong, "Paano mo nakita ang lahat ng ito sa loob lamang ng maikling panahon?" Payak na sumagot si Daniela, "Sa ospital, ang isang dokumentong nasa maling lugar ay maaaring makompromiso ang pag-aalaga sa isang tao. Pagkalipas ng ilang taon, natututuhan mong mapansin ang mga detalyeng iyon ng halos kusa." Nanatiling tahimik si Guillermo habang pinagmamasdan ng babaeng ilang araw lamang. Ang nakalipas ay kinuha niya para magtrabaho sa paglilinis. Sa unang pagkakataon, natiyak niyang higit na malawak ang kakayahan ni Daniela kaysa sa tungkuling ginagampanan nito sa loob ng kumpanya. Lumipas ang ilang linggo mula nang magsimulang magtrabaho si Daniela sa kumpanya. Lubos nang naiiba ang kanyang pang-araw-araw na buhay kumpara sa mga buwang sumunod sa kanyang pagkakatanggal sa trabaho. Patuloy siyang dumarating bago ang oras at ngayon ay hinahati na ang panahon sa pagitan ng paglilinis at pag-aayos ng mga file na pinahintulutan siyang suriin ni Guillermo. Unti-unti, nagsimula ring lumapit sa kanya ang ibang mga empleyado kapag may nakikita silang problema sa organisasyon. Hindi siya kailanman nagrereklamo at hindi rin siya naghahangad ng papuri. Inaayos lamang niya ang bawat sitwasyon gamit ang parehong disiplinang natutuhan niya sa mga taon niyang nagtatrabaho sa emergency room. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, papalapit na sa huling yugto ang imbestigasyong binuksan ng ospital. Matapos suriin ang mga dokumento, kausapin ng mga empleyado at balikan ang maraming lumang kaso, napagpasyahan ng pamunuan na hindi hiwa-hiwalay na insidente lamang ang mga reklamo laban kay Paulo. Ang mga irregularidad na natuklasan sa buong pagsisiyasat ay nagpakita ng paulit-ulit na kapabayaang hindi katanggap-tanggap para sa responsibilidad na hawak niya. Nang umagang iyon, ipinatawag siya sa opisina ng direktor. Hindi nagtagal ang pag-uusap. Nang lumabas siya, may dala siyang maliit na kahon ng kanyang mga personal na gamit at ang kumpirmasyong opisyal na siyang tinanggal sa ospital. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, napagtanto niyang hindi sapat ang kanyang impluensya upang protektahan siya mula sa sarili niyang mga desisyon. Dahil sa matinding galit, ginugol ni Paulo ang natitirang bahagi ng araw sa paghahanap ng taong masisisi. Sa isip niya nagsimula ang lahat nang muling lumitaw si Daniela sa kanyang buhay noong araw ng naturang paggamot. Kumbinsido siyang may kinalaman ito sa kanyang pagbagsak, kaya agad siyang nagtungo sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Pagdating sa resepsyon, iginiit niyang makausap ang dati niyang asawa. Makalipas ang ilang minuto, bumaba si Daniela patungo sa lobby. Sa sandaling makita niya ito, alam niya sa ekspresyon nito na magiging mahirap ang pag-uusap. Diretsyong nagsalita si Paulo. "Masaya ka na ba ngayon? Ito ba ang gusto mo mula pa noong una?" Nanatiling kalmado si Daniela. "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo." Lumapit siya ng isang hakbang at galit na sumagot, "Huwag kang magkunwaring wala kang alam. Tinanggal ako sa trabaho ngayong araw. Nagsimula ang lahat pagkatapos ng araw na iyon sa ospital." Tinitigan siya ni Daniela at sumagot ng hindi itinataas ang boses. Matagal nang nagsimula ang lahat bago pa ang araw na iyon. Nagsimula ito nang piliin mong kumilos ng ganoon sa loob ng maraming taon. Sinubukan siyang putulin ni Paulo, ngunit nagpatuloy si Daniela. "Hindi ako kailanman nagsampa ng anumang reklamo laban sa iyo. Hindi ko kailanman hiniling na imbestigahan ang trabaho mo. Sinubukan ko lamang iligtas ang isang lalaking nangangailangan ng tulong." Mahigpit na ikinuyom ni Paulo ang kanyang mga kamao at sumagot, "Kung hindi ka nagpakita sa ospital na iyon, hindi mangyayari ang lahat ng ito." Umiling si Daniela. "Kung maayos ang trabaho mo,
Walang problemang matutuklasan ang anumang investigasyon. Hindi ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ang mga desisyong ginawa mo bago pa man dumating ang araw na iyon ang tunay na dahilan. Dahil sa mga salitang iyon, nanatiling tahimik si Paulo ng ilang segundo. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang nakahandang sagot. Sa loob ng maraming taon, madali niyang natatakot si Daniela. Ngunit ngayon nagsasalita na ito ng walang takot, hindi humihingi ng paumanhin, at hindi nagpapakita ng anumang emosyonal na pagdepende sa kaniya. Nang mapagtanto niyang wala na siyang impluensya rito, marahan niyang ibinaba ang ulo. Bago umalis, iisa lamang ang sinabi niya, "Malaki na ang ipinagbago mo." Mahinahong sumagot si Daniela, "Hindi, tumigil lang akong tanggapin ang sisi para sa mga desisyong hindi naman kailanman naging akin." Nanatiling nakatayo si Paulo ng ilang sandali bago tuluyang lumabas ng gusali. Nang hindi lumilingon, batid na tuluyan na niyang nawala ang kontrol na minsan ay inakala niyang mayroon siya sa buhay ng kaniyang dating asawa. Sa kumpanya, nagpatuloy ang pang-araw-araw na gawain. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ni Guillermo si Daniela sa kaniyang opisina. Pumasok siya na inaakalang bibigyan siya ng mga bagong tagubilin tungkol sa mga administratibong papeles. Sa halip, nadatnan niya ang ilang maayos na nakaayos na ulat sa ibabaw ng mesa. Itinuro ni Guillermo ang isang upuan at sinabi, "Gusto kong pag-usapan ang magiging kinabukasan mo rito." Tahimik na umupo si Daniela. Binuksan ng negosyante ang isa sa mga folder at nagpatuloy. "Ang mga problemang natukoy mo ay ilang buwan nang nagpapahirap sa trabaho ng iba't ibang departamento. Hindi iyon nalutas ng aking koponan. Nagawa mo iyon sa loob lamang ng ilang araw." Payak na sumagot si Daniela, "Hinayos ko lang po ang impormasyon." Bahagyang ngumiti si Guillermo. "Iyon mismo ang hindi nagawa ng sino man noon. Mula nang dumating ka, napabuti mo ang mga proseso, naayos mong muli ang ilang departamento at ipinakita mo ang kakayahang hindi akma sa posisyong una mong tinanggap." Nanatiling tahimik si Daniela, hindi alam kung saan hahantong ang pag-uusap. Pagkatapos ay idinagdag ni Guillermo, "Gusto kong tanggapin mo ang isang administratibong posisyon. Ipagpapatuloy mo ang pag-aayos ng mga panloob na proseso at tutulong ka sa pamamahala ng mga dokumento ng kumpanya. Higit na mataas ang iyong kakayahan kaysa sa una mong tungkulin. Ang trabaho sa paglilinis ang nagbigay lamang sa akin ng pagkakataong mapansin iyon." Huminga ng malalim si Daniela, nagulat sa alok. "Hindi pa po ako opisyal na nagtrabaho sa larangang iyon." Agad na sumagot si Guillermo, "Napatunayan mo nang kaya mong matuto at lumutas ng mga problema ng mas mahusay kaysa sa maraming taong may karanasan. Maaaring matutuhan ang teknikal na kaalaman, ngunit ang katapatan, disiplina at pagkukusa ay hindi madaling ituro." Tinanggap ni Daniela ang promosyon, nagpasalamat sa tiwala at nangakong magtatrabaho siya ng may parehong dedikasyong ipinakita niya mula sa unang araw. Samantala, tahimik na sinusubaybayan ng ama ni Guillermo ang lahat ng pagbabagong iyon. Nasiyahan siyang makitang ang babaeng piniling tumulong sa kanya nang walang hinihintay na kapalit ay sa wakas nakatatanggap ng mga pagkakataong akma sa kaniyang pagkatao. Nang walang sinasabi kay Daniela, nakipag-ugnayan siya sa isang institusyong pang-edukasyon at tiniyak na mabibigyan ito ng buong scholarship para sa isang kursong pampahusay sa administratibong larangan. Iginiit niyang manatiling hindi kilala. Para sa kaniya, ang pinakamagandang paraan ng pasasalamat ay ang magbukas ng mga bagong pinto nang hindi lumilikha ng anumang obligasyon. Nang matanggap ni Daniela ang balitang napili siya para sa scholarship, inakala niyang bunga iyon ng pagkilalang nakuha niya sa kumpanya. Nang gabing iyon, umuwi siyang may dalang magagandang balita. Ngumiti ng malaki si Arthur nang marinig niyang ipinaliwanag ng ina na magkakaroon na ito ng bagong tungkulin at maaari pa itong mag-aral upang lalo pang umunlad sa trabaho. "Ibig sabihin, babalik po kayo sa pag-aaral?" Masiglang tanong niya. Nakangiting sumagot si Daniela, "Oo, hindi kailanman huli ang lahat para matuto pa." Niyakap ng bata ang ina at sinabi, "Alam kong bubuti rin ang lahat. Dahil sa bagong sahod, unti-unti nang naging matatag ang kanilang kalagayang pinansyal." Nabayaran ni Daniela ang lahat ng atrasadong bayarin. Nakapamili na siya.
nang hindi kailangang bilangin ang bawat sentimo at nagsimula na siyang muling mag-isip tungkol sa hinaharap sa halip na basta makalampas lamang sa kasalukuyan. Sa ilang gabi, nag-uusap sila ni Arthur tungkol sa mga planong dati ay tila imposibleng mangyari. Ikinukwento ng bata ang kagustuhan nitong ipagpatuloy ang pag-aaral, samantalang pinapangarap naman ni Daniela na lalo pang umunlad sa loob ng kumpanya. Makalipas ang ilang araw sa pagtatapos ng oras ng trabaho, nadatnan ni Guillermo ang ama na tahimik na pinagmamasdan ng kilos ng mga empleyado. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali hanggang sasabihin ni Guillermo, halos mawala sa akin ang isa sa pinakamahusay na profesional na napunta sa kumpanyang ito dahil lamang sa impresyong nabuo sa loob ng ilang minuto. Ngumiti ang ama at sumagot. Kadalasang lumilitaw ang tunay na pagkatao ng isang tao sa mahihirap na pagpili, hindi sa mga komportabling sitwasyon. Marahang sumang-ayon si Guillermo. Natutuhan kong hindi na muling hahatulan ang isang tao batay lamang sa unang impresyon. Kung pinakinggan ko muna ang buong kwento bago nagpasya, nakita ko sana ang kabutihang nasa harap ko na. Pinagmasdan ng matandang lalaki si Daniela habang naglalakad sa pasilyo. May hawak na folder at may payapang ngiti sa mukha. Alam niyang marahil ay hindi nito kailanman malalaman ang lahat ng ginawa niya sa likod ng mga pangyayari upang matulungan ito, ngunit hindi iyon mahalaga. Ang tunay na nagbibigay sa kaniya ng kasiyahan ay ang makitang ang babaeng piniling iligtas ang buhay ng isang estranghero nang walang hinihintay na anumang kapalit ay sa wakas nakatatanggap na ng mga pagkakataong matagal na nitong nararapat makuha. Maraming salamat sa pananatili hanggang dito. Naghanda kami ng isa pang espesyal na kwento para sa inyo at lumalabas na ito sa inyong screen ngayon. I-click lamang iyon upang mapanood. Kung naantig kayo ng kwentong ito, mag-subscribe at pindutin ang hype button sa comments upang mas marami pang tao ang makarinig sa inspirasyonal na kwentong ito. Kung maaari, ibahagi rin ito. Maaaring mukhang maliit na bagay, ngunit ang pagpapalaganap ng isang kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.